Mga kwentong pambata. Ang Hangal at ang Leon. Noong unang panahon, eksaktong 5 ng Sabado ng gabi para maging tiyak, minana ni Scott ang lahat ng yaman ng kanyang ama. Sa eksaktong 7 ng gabi, naghanda siya ng isang malaking pagdiriwang kung saan imbitado ang lahat ng kanyang mga kaibigan at binigyan niya rin sila ng mamahaling mga regalo. At pagsapit ng 9, nagdesisyon si Scott na bumili ng isang napakamahal na obra. Dahil sa isa sa mga kaibigan niya ang nagrekomenda nito. At hindi pa nangangalahati si Scott. Nang matapos ang pagdiriwang, naging tagapangalaga si Scott ng isang kangaroo sa Australia. Bumili siya ng lupain sa buwan na hindi naman niya mabibisita. At nag-abiso pa ng isang malaking selebrasyon sa sumunod na araw. Mahal nila ako at gustong-gusto ko yun. Hindi talaga siya mahal ng mga ito at malalaman rin yan ni Scott sa madaling panahon. Sa mga sumunod na linggong dumating, bumili si Scott ng lupa sa Mars. Naging pinansyal na tagapangalaga sa mas maraming kangaroo at nagpa-party muli matapos ang sunod-sunod na party. Hanggang sa wala na siyang pera, wala na talaga. Ang mga taong inakala niyang mga kaibigan ay pinagsarahan siya ng pinto at ngayon ay kinakailangang ibenta ni Scott ang kanyang bahay para pambayad ng pagpapalaki ng mga kangaroo. Hindi ako totoong mahal ng mga kaibigan ko. Isa akong hangal. Alam mo, Scott, hindi ako palaging sang-ayon sa'yo pero ngayon ay tama ka. Isa ka ngang hangal. Napakalaking hangal. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang pinakadakilang hangal na nakilala ko sa mundong ibabaw. Sa totoo, kung nakakalipad ang mga hangal, nasa ere ka sa lahat ng oras. Sa totoo lang. Oo, naiintindihan ko na. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa. Okay, pakisara na lang ang pinto paglabas mo. Pero Uncle, saan ako pupunta? Wala na akong bahay. Wala na rin akong pera. Hindi ko na yan problema, pamangkin ko. Nagkapera ka. Sa katunayan ay mas madaming pera ang nakuha mo kaysa sa akin. Pero hindi mo ito pinahalagahan. At kung hahayaan kitang manatili rito matapos ang lahat ng ginawa mo, hindi ka matututo. Napakaganda ng sinabi ko. Isa pala akong makata at hindi ko man lang alam ito. O paano? Paalam na! Mabigat ang loob. Umalis si Scott sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hoy, Scott! Eto mansanas. Enjoy! May mabigat man na loob at mansanas, umalis si Scott sa bahay ng kanyang tiyuhin. Naglakad siya sa bayan, nakayuko, at pinanghihinayangan na ginastos niya lahat ng kanyang yaman sa mga walang kwentang bagay. Ayos lang, masaya naman ang mga kangaroo. Uy, binata! Umalis ka, pwesto ko yan! Pasensya na po kayo, Ginoong Pulubi. Dito lang ako banda. Hoy! Hindi Ginoong Pulubi ang pangalan ko, ha? Pasensya na. Ano nga ho ba ang pangalan ninyo? Ang pangalan ko ay Bond. James Emmanuel de Goza di Numnum Bond. Wow! Paano mo naaalala ang pangalang yan? Ensayo lang hanggang sa maging perpekto. At nag-i-ensayo ako simula pa nung bata ko. Bago ka rito? Oo. Ikinuwento ni Scott ang mga nangyari sa buhay niya nitong nakalipas na ilang linggo. Gusto sana kitang tawaging hangal, pero magiging insulto ito sa mga hangal na tao. Pero, hindi lang naman ikaw ang unang taong nakita kong naubos ang yaman sa isang iglap. Marami pang iba dyan, at maniwala ka sa hindi. Nasa swerte lamang yan ng tao. Swerte? Oo, swerte! Tingnan mo. Base sa sinabi mo sa akin, sabi mo para bang naaayon sa iyo ang swerte. Pero sinira mo ito nang hindi mo inalagaan ang regalong ibinigay sa'yo. Ngayong tuluyan na itong tumakbo papalayo sa'yo. Ay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kung ako ang nasa lugar mo, siyempre hahanapin ko ito.
Hanapin mo at subukang makipagkasundo muli rito at maging mapalad ka ulit. At ikaw, bakit hindi mo sinubukang hanapin ang swerte mo ulit? Sinong nagsabing hindi ako maswerte? Nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Ang buong bayan ng tahanan ko at ang mga dumadaang tao ay mababait sa akin. Sapat na ang swerteng yun sa akin. At sapat na rin ang pag-uusap na ito sa akin. At ngayon, iwan mo na ako. Sige. Salamat. Nagsimulang mag-isip si Scott tungkol sa kanyang swerte at hindi niya namalayang nakatulog na siya, na naginip siya kung saan nakita niya ang kanyang swerte na kamukha niya. Nasa mataas na bundok ito. Mukhang malungkot, tulad rin ng sarili niya. Ha? Iyon ang swerte ko. Mukha siyang malungkot. Kailangan ko siyang hanapin. At kaya, kinabukasan, umalis si Scott patungo sa bundok na may kulay lila na puno. Tumawid siya ng mga ilog, dumaan sa iba't ibang bayan, at lumusot sa mga gubat. Hanggang sa narating niya ang isang lugar kung saan nakita niya ang isang leon na nakaupo sa bato sa tabi ng sapa. Oh, hindi! Huwag kang matakot, tao. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Sige. Nagsimulang maglakad si Scott, medyo alangan, nang tinawag muli siya ng leon. Gusto ko lamang magtanong sa iyo, ha? Saan ka ba pupunta? Nandito ako para hanapin ang swerte ko. Ang iyong swerte. Nakita ko siyang dumaan sa sapang ito 1 linggo na ang nakalipas. Kamukhang-kamukha mo siya at napakawais na binata. Sasabihin ko sa'yo, tanungin mo ang swerte mo kung ano ang gamot sa sakit ko. Lumpo na ako ng 7 taon. Kung makakahanap ka ng tamang gamot, bibigyan kita ng gantimpala. Tumango si Scott at tumungo na sa pupuntahan. Di kalaunan, nakarating siya sa halamanan na punong-puno ng iba't ibang klase ng prutas. Dahil sa gutom, pumulot siya ng kaunting prutas at sinimulan itong kainin. Ngunit lahat ito ay mapait. Napakapait naman ang mga ito. Alam ko. Ha? Sino po kayo? Ako ang may-ari ng halamanang ito. Sino ka naman at saan ka papunta? Ang pangalan ko po ay Scott at hinahanap ko ang swerte ko. Pakitanong naman sa swerte mo kung ano ang solusyon para sa aking halamanan. Sinubukan ko na ang bawat paraan sa libro. Ngunit ni isang puno ay hindi namunga ng matamis dito. Tumango si Scott at nagpatuloy sa pupuntahan. Di naglaon, nakarating siya sa isang napakalaking bahay na napapaligiran ng magandang hardin, na siyang tanging nakatira lamang ay isang magandang prinsesa. Anong klaseng tao ka? At bakit ka nagpunta rito? At kaya, ibinahagi ni Scott ang kanyang kwento rito at laking gulat at mangha ng prinsesa. Ang galing! Tingnan mo, mayroon akong magarang bahay at lahat ng yaman sa mundo. Ngunit mayroon pa rin akong lungkot na nananatili sa puso ko. At buong buhay ko na lamang ginugugol ang oras ko sa kalungkutan. Pakiusap, tanungin mo ang iyong swerte tungkol sa akin at kung ano ang gamot sa aking kalungkutan. Nangako si Scott sa prinsesa at nagpatuloy sa paglalakbay. At nakarating na rin siya sa bundok na may kulay lilang puno. Doon, nakita niyang nakaupo sa gilid ng bangin ang kanyang swerte na nakatitig sa kawalan. Ay, sa wakas! Nahanap rin kita! At bakit ka naman pumunta rito? Wala na akong silbi sa'yo ngayon. Ngunit hindi umalis si Scott. Lumuhod siya at ibinuhos ang lahat ng hinaing. Nangako siyang magbabago at magiging wais na sa hinaharap. Pakiusap, sumama ka na sa akin. Nagbago na ako. Tiningnan siya ng kanyang swerte at ngumiti. Mabuti naman. Nagbago ka na nga siguro. Bumalik ka na at sasamahan kita makalipas ang ilang araw. Ay, salamat! Maraming salamat sa'yo. Maghihintay ako para sa'yo, munti ko nang makalimutan. Tinanong ni Scott ang kanyang swerte tungkol sa lahat ng mga bagay na ipinangako niyang tanungin. Nakinig ang kanyang swerte at sinagot ang lahat ng 3 tanong.
Masaya at kontento, umalis si Scott sa bundok na may ngiti sa mukha. At kaya, sa kanyang daan pabalik, nakita muli ni Scott ang prinsesa. Prinsesa, mawawala ang iyong lungkot at darating ang iyong kaligayahan sa sandaling magpakasal ka sa isang Ginoo na gusto mo. Sumunod nakita niya ang hardinero. Mayroong ginto sa batis kung saan dumadaloy ang tubig na ipinandidilig mo sa iyong halamanan. Sinisipsip ng mga halaman ang mineral ng ginto na siyang dahilan upang maging mapait ang mga prutas nito. Kunin mo ang ginto at ang mga prutas mo ay magiging matamis muli. At sa huli, nakita ni Scott muli ang leon. At sinabi niya rito kung paano niya nakita ang kanyang swerte at ang mga mensahe na sinabi niya sa prinsesa at hardinero. Mabuti. Hindi ka ba binigyan ng gantimpala ng prinsesa para sa mensaheng yon? Hindi naman. Bagaman, sinabi niya sa akin na gusto niya ako at gusto niyang magkakilala pa kami ng lubusan at saka magpakasal. Ngunit tumanggi ako. Kita mo, ang gusto ko talagang mangyari ay maging wais na ako ngayon. Sige. At ano naman ang sinabi sa'yo ng hardinero? Oh, nakakatawa yun sa totoo lang. Kinuha niya ang ginto sa batis at ibinigay ito lahat sa akin. Ngunit tumanggi ako. Sabi ko na ayokong pahirapan ang sarili ko sa pagbubuhat ng mabigat na bagay sa ngayon. Kita mo na? Mas naging wais na ako talaga ngayon. Sige. At ano naman ang gamot na sinabi ng iyong swerte para sa aking sakit? Yung sayo ang pinakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay lamunin ang ulo ng pinakahangal na taong nakilala mo at gagaling ka na. At sa oras na yon, ngumiti ang leon. Ayon sa langit, ang swerte mo ay talagang napakawais. Ngunit ikaw, hindi ko alam kung makakakilala pa ako ng mas hangal pa sa'yo dito sa mundong ibabaw. At dahil doon, umalulong ng malakas ang leon at sumunggab sa hangin papunta kay Scott. Hindi pa ako ganun kawais! Napagtanto ni Scott ang mga pangyayari at tumakbo siya sa pinakamabilis na makakaya niya. Hinabol siya ng leon, ngunit dahil sa karamdaman nito, hindi na siya nito nahabol at sumuko na lamang. Tumakbo si Scott ng tumakbo hanggang sa nakabalik na siyang muli sa bayan. Uy, binata! Nakita mo na ba ang swerte mo? Huwag mo na akong tanungin. At kaya, ikinuwento ni Scott rito ang lahat ng nangyari. Tumawa ang pulubi at sinabi sa kanya, Binata, may sasabihin ako sa'yo. Isa ako sa mga naniniwala sa swerte. Ngunit gusto ko ring malaman mo na kapag nagsipag ka, mas magkakaroon ka ng mga ito. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Magtrabaho ka ng buong puso at dedikasyon. At isang araw ang swerte ang mismong hahanap sa iyo. At kapag dumating at hinanap ka nito at kumatok sa iyong pinto, sagutin mo. Tumango si Scott. Napagtanto niya na kahangalan ngang maituturing na tanggihan ng prinsesa at ang ginto. At sabihin sa leon ang katotohanan, lahat ng yun ay nagawa niya sa pag-iisip na bahala ng swerte sa kanya. Naisip ni Scott na ang swerte ang laging mailap sa mga taong umaasa lamang dito. Nagpasalamat siya sa pulubi at nagpatuloy na sa paglalakbay. Determinado siyang maghanap ng trabaho at magsipag para bumalik muli ang yaman. Nagbago na nga ng tuluyan si Scott at ng Sabado ng hapon, eksaktong 1:00 para maging tiyak. Habang napadaan siya sa kalye, ngumiti ang pulubi at lumalabas na siya ang tunay na swerte ni Scott.